Okay. So, kamusta po mga streetwise? So, po si Kairo Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. Okay. Actually, lumabas na to kahapon. Itong statement nga po ni Digong. Na ngayon po, naghugas kamay po si Duterte ngayon. Nasabi nga ni Duterte, wala daw po siyang alam sa paglabas daw po ng video. Okay? So ngayon, ano ba sinasabi natin dito? Ganyan po kawalang hiya si Digong. Kasi una mga kababayan, alam po natin na kay Duterte po talaga nagsimula yung narrative po ng bangag. And then itong maisog mga kababayan, di ba? Alam naman po natin na ito po ay connected kay Digong. So ang pinapalabas lang po ni Digong dito na ang maisog daw po ay hiwalay na grupo at ini-invite daw po siya para magsalita. Parang baliktad ata to kasi mga kababayan, una sa lahat, saan galing yung pondo ng maisog? Ayan po ang una nating dapat malaman. Kasi kung hindi naman talaga parte si Duterte ng maisog rally, saan galing yung pera niyan? Actually, ito ulit-ulit mga kababayan, tayo po nakapag-organize po tayo ng rally. Magastos po yung mag-conduct ng rally. At kung makikita po natin mga kababayan, yung stage nga po ng maisog rally, ginastosan po ng milyon kada rally. O, di ba? So ngayon papakita ko sa inyo mga kababayan, no? So ngayon nga kasi, mukhang tutugisin na po talaga ng gobyerno, sabi ha. Sabi ni Abalos tsaka ng PNP yun ha. Ewan ko lang kung totoo yun, no? Pero sabi kasi ngayon ng PNP tsaka ni Abalos, tutugisin daw po yung nagtat ng video o yung nagpasimula ng video. So sabi ni Digong, teka lang, wala akong alam dyan. Yung may pasimuno niyan, yung mga taga-Amerika. Kita nyo mga kababayan, no? Nilalaglag kayo ni Duterte, mga OFW din po sa Amerika, especially po sa New York or sa LA pala, sa LA. Isipin nyo, di ba, pakita ko sa inyo. Siyempre, bago tayo magsalita, di ba, may ano muna tayo. May ebidensya tayo dito. Yan si Peps Bobo, yan si Peps TV. Bobo po yan, matagal na pong bobo yan. Okay, so ito po ay statement po ni Digong to. Yan na, statement ni Digong yan ha. So basahin lang natin yung sinabi ni Digong dito, no? So sabi dito, medyo mabulan yung kopya ko, no? So sabi dito, no? BBM's refusal is best authentication. Okay, kita nyo, di ba? Ganyan kabobo si si Duterte. Oh. So yung pag-refuse nga daw po ni PBBM ng drug test, isa na daw po itong authentication na totoo daw po na nag-a-addict si PBBM. Una sa lahat mga kababayan, abogado si Digong. Dapat alam niya kung sino yung nag-aakusa, sila dapat yung magbigay ng ebidensya. Nagpa-drug test na po si PBBM, di ba? Ayaw pa rin nila tanggapin. Ang gusto nila hair follicle. Para naman tayo nakakalokohan nito eh. O di ba? So teka lang no, yung internet ko talaga busy to eh. So continue lang natin no. So sabi pa dito. Okay. The hakbang ng isog national leadership has nothing to do with the release of the video footage showing Ferdinand Marcos Jr. in the act of snorting cocaine in maisog gatherings in Vancouver, Canada, Los Angeles. Okay. So pinalabas pala nila ito sa Vancouver tsaka sa Los Angeles pala, no? Ang sabi dito ni Duterte, wala daw pong kinalaman yung Maisog International. Di ba? Kasi pag sinabi mong Maisog International mga kababayan, karamihan po ng miyembro po ng Maisog International sa Pilipinas. Di ba? So ngayon, sabi niya pa dito, it was a decision made entirely by the Maisog volunteers in the said two places without knowledge of the imprimatur of the Maisog Organizing Committee. Kita niyo mga kababayan, walang yaka talaga Duterte. Oh. Ito sana meron matutunan si PL dito, no? Ganyan po mag-content. Oy, Riel. Ganyan mag-content. Kapag magko-content dapat merong reference, merong ebidensya. Oh, itong ginagawa ko dito pag kundi na kay Duterte, pero hindi po ako cyber libel dito kasi meron pong statement. May pinagbabasihan po tayo. Oh. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito mga kababayan, no? Tinuturo ngayon ni Duterte na ay walang yung maisog na yan, walang kinalaman diyan sila Roque. Yung may kagagawan ng video na yan, mga taga-Amerika, mga taga-suporta mismo ni Duterte, sinusuplong kayo, mga walang ya kayo, ang bobobo nyo. Isipin nyo mga ka-streetwise, maniniwala ba kayo doon?
na yung nagpalabas ng video na yan, yung nagpakalat ng video na yan, is yung mga OFW po natin na taga-suporta mismo ni Duterte diyan po sa Vancouver at saka diyan po sa LA. Kita niyo mga kababayan, di ba? Napakagago mga kababayan, napakagago. Sinisipan ni Duterte, di ba? Sinisipan ni Duterte yung mga OFW na umattend lang doon. Syempre may ebidensya po tayo dito mga kababayan na si Harry Roque po talaga yung nagsimula po ng video na to. Pero bago natin i-play yan, ganyan po mag-content. So ngayon mga kababayan, no, ayun sabi ko eh. So ngayon mga streetwise, isipin nyo yung maisog po na yan, di ba? Yung mga taga-USA po na yan, umattend lang po yan. Umattend lang po yan. Sumuporta lang po ng taos-puso kay Duterte yan. Di ba? Yun nga lang mga kababayan, nung ngayon po ay uhulihin po ng gobyerno natin ngayon kung sino nagpakalat ng video, ang sasabihin ni Duterte, walang kinalaman yung Maisog International dito. Yung mga taga-Amerika yung hulihin ninyo, ayun lang pinapalabas ni Digong eh. So ngayon mga ka-streetwise, no, ito na, pakita ko sa inyo. Okay. So, pasensya na, umuulan-ulan kasi, baka kaya siguro nawawala, no? Sayang yung content, no? Visit na yan. Ganda pa naman ng content natin. So, ngayon, ito mga kababayan, no? Tinuturo po ni Digong na mga taga-Amerika po, yung nagpasimuno po ng peking video nga po ni PBBM. Pero ito, alam ko na panood nyo na po ito. Pero uulitin po natin, at ito po, yung pinakamalaking evidence po natin, na ang video po, ang nagpakalat talaga si Harry Roque. Tingnan nyo tingnan nyo Sa mga pag nakita yan ng magdang bayan, magagal pa ang Pilipino! Mabuhay po kayong lahat. Ayan so ito po, nangyari ata ito sa, I think sa LA ata nangyari itong video po na to. Diba? So tandaan nyo mga kababayan, no? Ang sabi ni Digong, ang pasimuno daw po ng peking video, mga taga-Amerika. Pero yung nag-play ng video, sila Harry Roque. Diba? Una mga kababayan, kung walang alam po dyan yung Maisog Rally, bakit nyo pinayagan na i-play? Diba? Bakit nyo pinayagan na i-play dyan po sa stage? Hugas kami itong si Duterte. Sige, Abangan niyo pong world premiere. Ayun na, world premiere. Kay Boljakera. Ang date po, kasabay ng SONA ni Adektador Marcos. Pag pinanood niyo po yun, bibigyan kayo ng sandaling pagkakataon na mag-download. Kasi ang gagawin po nila yan, take down nila sa Facebook at saka sa YouTube. Sinungaling! Actually, mga kababayan, yung peking video, Mami Peng, maraming salamat Mami Peng, Thank you Okay. Pag-usapan ba natin yung plano natin? So, mga kababayan, ang sabi ni Harry Roque, iti-take down daw po sa Facebook. Actually, nakashare na po sa Facebook ko. Mula kahapon, hindi pa rin po tinitake down. Di ba? Hindi pa rin po tinitake down na Facebook. Ngayon, ang tanong ngayon dito, akala ko ba yung video totoo? Bakit yung dinidelete ngayon sa mga platform ninyo? Bakit yung dinidelete ngayon? Ang dami na po nag-delete ng video. Bakit yung dinidelete? Akala ko ba totoo? Yan tayo, nagtatanga-tangahan na naman tayo eh. Huwag kayong mag-alala, diyan kasi Mami Peng eh. Sige. So kailangan, pag sinabi ni Boljakera, ngayon na, ihanda nyo na ang pag-download at pasa-pasa na yan sa mga Viber groups. Dahil gugurgurin po yan. Gugurgurin po nila yan sa... hindi pala, ang hindi nila magugurgur... Kita mo, di ba? ...ay X, dating Twitter, at saka ang ano yung Chinese? TikTok. Pero unfortunately, sa Facebook
sa YouTube, gugurgurin nila yan. So, Okay, tama, sinungaling ka talaga. Hindi pa tinatanggal ng ng Meta. Oh. Sinungaling talaga to eh. Alam niyo kung sino nagtanggal? Yung lagi mismo nagtanggal. Yung mga nag-upload mismo ng video, sila mismo nagtanggal. Kasi alam nila, kaso po ito. Mamaya pag-usapan natin mamaya yung kaso, no? Kasi nagsalita na po yung PNP tsaka yung DILG. Okay? Sige, continue pa. Kung meron kayong TikTok at saka X, yan ang gamitin. At saka Rumble, yan ang gamitin para makita. Alam nyo, inaasahan namin kayo, ha? Ayan, Hindi po pwedeng manggaling yan sa Pilipinas. Gurgur ang maglalabas niyan sa Pilipinas. Ang lakas na ebidensya nito. O kita nyo ha, dito mga kababayan, may pag-uutos si Harry Roque. Inutusan ni Harry Roque yung mga utong OFW, mga buhakan ng ina kayo. OFW na nga kayo dyan sa OFW na nga kayo sa Amerika, tanga pa rin kayo. Nakapunta na kayong Amerika, tatanga-tanga pa rin kayo. Kasi paano ko nasabing tanga? Isipin nyo mga kababayan, no? Inutusan kayo ni Harry Roque na ikalat nyo yan, ha? Ikalat nyo yan kasi baka hulihin kami sa Pilipinas. O ngayon, asunto ang kalalabasan ninyo. Ngayon, nagsalita si Digong, wala akong alam dyan. Ang mga taga-Amerika nag-upload niyan. Kita nyo kung kaya kayo ginawa kayong tanga. O diba? Nag-gets nyo yung point mga kababayan? Inutusan kayo ni Harry Roque na pagkalat yung mga video at meron siyang admittance na dapat sa Amerika dapat ipagkalat, manggaling yung video. Diba? Para nga iwas asunto. Tapos magsasalita si Digong na wala kaming alam dyan. Mga taga-Amerika gumawa niyan. Kita nyo, di ba? Mismo mga supporter ni Digong mismo, di ba, ang turing sa inyo, nerte basura. Basura po ang turing sa inyo ni Digong. Tanga-tanga nyo naman. Di ba, nakapunta na kayong Amerika, di ba, alam ko naman, di ba? Hindi naman basta-basta makapunta ng Amerika. Pero tatanga-tanga pa rin kayo. OFW na nga kayo naturingan, tatanga-tanga pa rin kayo. Diyos ko na yan, ano ba yan? O ngayon, mga kababayan, ano na mangyayari ngayon? Sabi kasi ni Duterte, di ba sabi ng mga Duterte, ang nagpakalat daw po ng video is yung mga taga-LA. So, ito sila. Kawawa naman tong mga to. Ito sila mga kababayan. Yan ayan sila. Sino ba yung mga yan? Ito yung mga ito yung mga taga-Amerika. Oy, kung sino man kayo. Tinuturo kayo ni Digong. Kayo daw may kasalanan. Sino mga to? Ayan pa Hindi ito hindi naman to personal Pero in my honest opinion mga ka-streetwise, no? Basura tingin sa inyo ni Duterte. Sila gumawa ng kasalanan, pagkatapos kayo na umattend lang, kayo yung tinuturo. So basura po yung tingin sa inyo. So ngayon, kung hindi nyo pa na-realize yan, so syempre ang tawag ko sa iyo, tanga. Wala nang pinakamalapit na word or salita para i-describe po yung ginagawa sa inyo ni Duterte, kundi ginagawa kayong tanga. Akala ko ba matapang? Pagkatapos ngayong oras ng kagipitan, ituturo niya yung mga taga-Amerika. Kawawa naman kayo, di ba kayo naawa sa sarili ninyo? Tapos ngayon, in-upload ninyo yung video, pagbuburan nyo naman. Yun nga lang mga kababayan, ang point dito, kahit naman naburahin nyo yan, di ba? Kung yan po ay na-share ng mga ibang mga tao, especially ni Harry Roque, ma-detect po yan ng NBI. Yung mga yan, sino yung mga yan? Digong, ito yung mga nagkalat ng video, sabi mo, yung mga yan, di ba? Nag-post pa kayo ng picture ninyo dito. Kawawa naman kayo. Hindi pero ano yan meron tayong basihan dito hindi ito paninira. Ang basihan natin dito is statement ni Digong.
Kita nyo, inutulang kayo, nagpauto naman kayo. So ngayon mga ka-streetwise, no, ang punto nila dito mga kababayan, ang punto nila dito mga kababayan, ano, hair follicle na lang daw. Kita nyo sobrang denial ng mga hinayupak, no? Kasi mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko eh. Bago dumating yung SONA, sabi ng mga DDS, lalabas na yung pulburon video. Lalabas na yung pulburon video. 5 video nga raw yung lalabas. Sabi nila, 5 video daw. O isang video pa nga lang yung lumalabas, palpak na. O, puro kay pulburon video, lalabas na ngayong lumabas na yung pulburon video. Tapos palpak pala. Ngayon, mag-segue sila ngayon. Hindi, hair follicle na lang yun. Hindi dapat ganun. Dapat consistent kayo. O, ngayon mga kababayan, okay, kung meron mang tao na dapat magpa-drug test, actually nagpa-drug test na nga si PBBM eh. Every year po nagpa-drug test po si PBBM kasi meron siyang isang grupo, no, nakalimutan ko na anong grupo yun eh. Grupo ng mga may hawak ng barel. Grupo ng mga grupo ng mga nagbabaril. Ano bang tawag doon? So every year po meron pong merong drug test 'yon, di ba? So ngayon kung meron man dapat magpa-drug test dito, ito 'yon. Tingnan niyo ha. Oh. And the other members of the cabinet, ASEAN National start at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Either it should be 9. 9, tapos the next meeting would be lunch, then 2:30, then another one in 48. 4 lang, pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para yan, no? Para magising. Sa ibang di na kaya. Ano? Sabi ni nga umamin siya dito. Humiitit daw po siya ng marijuana. O, gun club pala. Sorry, gun club pala. O, member po ng gun club si PBBM at kailangan po drug test every year. Kasi hindi ka kasi pwede na maging member ka ng gun club na addict ka. So, pero ito mga kababayan, no, ito. Oh. Oh, ayan. My age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para Oh, ito, admittance to. Si Digong nagmamariwana. Oh, so si Duterte ba nagpa-drug test? Actually, mga kababayan, hindi. Ito may admittance na to, pero kasi nangyari ito 2018 eh. Pero noong 2018, sabi ng Palasyo, Palace reject drug test for Duterte. Oh. Kasi nga mga kababayan, no, bilang isang presidente, ako ginalang ko si Digong bilang presidente dito eh. Di ba? Hindi kasi pwede uto-uto yung presidente na pag sinabi magdadrug test. Ginawa ni Duterte yan dati. So ano bang pinupoint dito mga kababayan? Ang point ko dito mga streetwise, dito sa mga DDS na to, kung kay Duterte dati, pinalagpas nyo to, bakit kay PBBM galit na galit kayo? Di ba dapat consistent tayo mga kababayan? Hindi yung nagpo-promote tayo ng kulto. Oh. Ewan ko ba, no? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa 1,400 po nanonood, so hindi po nakakapag-like, palit na lang po ng video po na to, dyan po sa team replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito, sa, kita nyo di ba, sa paghudas mismo ni Duterte, sa mga taga-Amerika, na gagawa ka ng kasalanan, tapos tuturo mo, supporter mo. Para sa akin, hindi po ito nagpapakita ng isang, di ba, hindi lang bilang isang musing na leader eh, bilang isang tao na lang, bilang isang mabuting tao. Kasi dapat dito mga kababayan, buntot mo, hila mo. Hindi yung gagawa ka ng kasalanan, pag ngayon nakakabukingan na, ituturo mo taga-Amerika. Di ba? Ewan ko ba, no? So, and then actually mga kababayan, no, sa paglabas nga po ng pulburon video po na to, imbis po na makatulong po ito sa mga Duterte at makasira kay PBBM, iba po nangyari. Mas lalo pong dumami ang nainis po sa mga Duterte. Ito po yung mga bagay hindi po nila naisip. Di ba credibility po yung importante dito? O, di ba?
Okay? So thank you mga kababayan. So maraming salamat sa inyong lahat. Pakicomment na lang po sa baba. At sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. And then mga ka-Streetwise, next topic po tayo. Pag-usapan na po natin si PL. Okay?